before ng buhok ni client. Rebond color ang gagawin natin sa kanya. Nag-apply na ako kay client Dian ng rebonding number 1 cream. At make sure natin lahat ng buhok ni client natin is nalalagyan natin ng number 1 na pang rebond para maiwasan natin ang back job. At wag na wag din natin itong ididikit sa anit. After nating malagyan ng R1 si client, ibababad naman natin ito ng 30 minutes. After nga namin maibabad ng 30 minutes ay binanlawan ko na rin ito. At ito na nga ang itsura niya nung pagkatapos ko na siyang i-blower sa R1. Ang next naman natin gagawin ay mag-a-iron na tayo ng buhok. Make sure natin na pino lang yung pagkakaplansya natin sa buhok ni client para perfect ang pagkaka-straight ng buhok niya sa rebond. At kung makikita niya, nasa taas na agad ako dahil nakapag-plansya na agad ako at nakalimutan kong mag-video. Plansyahin nyo nga lang lahat hanggang sa matapos ito. At after nyo nga ma-plansya ang buhok ni client ay ipahinga nyo muna ng 5 minutes bago nyo applyan ang rebonding number 2 cream. At ito na nga yung result pagkatapos kong plansyahin ang buhok niya. Bagsak at straight na. Pag naipahinga nyo na nga, ay pwede na kayo mag-proceed sa number 2 cream. Kung gusto nyo nga mas mapadali ang pag-a-apply ng number 2 cream kay client, is ganyan ako mag-apply. Natutunan ko din yung pag-a-apply na ganyan sa teacher ko nung senior high school ako. Panoorin nyo na muna hanggang dulo. Mas madali ito at hindi takaw oras. Kahit malalaki yung pagkaka-section ko diyan sa buhok ni client, is nalalagyan ko naman lahat ng party ng buhok niya. At after nyo nang malagyan ng R2 yung buhok ni client, is babad naman natin to ng 20 minutes. At nung nababad na nga namin ng 20 minutes, ay pinabanlawan ko na rin. Ang pag-apply ko nga pala ng color kay client is basa yung buhok niya, hindi ko na ito i-binlower. Para sa akin kasi is mas magandang mag-apply ng pangkulay pag basa ang buhok ng ating client. Meron namang ibang hairdresser diyan na ina-applyan yung pangkulay pag tuyo na ito. Pero kasi ako, ito yung nakasanayan ko. At after nyo nga ma-applyan is huwag nyo muna isasagad sa anit yung pangkulay kay client dahil mas madaling tumatalab ang pangkulay pag sagad sa anit kumpara mo sa baba. At nung nakita ko nag-react na yung pangkulay kay client is nag-proceed naman kami sa routings. Ngayon naman ay sinasagad ko na sa anit yung pangkulay kay client. Ang paglalagay ko nga pala ng pangkulay kay client Dian is 2 pang-color na Bremud para hindi tipid at makulayan lahat ng part ng buhok ni client. At pag na-routings nyo na nga Dian yung part ng buhok ni client Dian is ibababad nyo naman ulit to ng mga 20 minutes. At pag okay na ay pwede nyo na nga rin itong banlawan. At binanlawan ko na nga rin Dian at magpo-proceed naman tayo sa pagbablower sa buhok ni client. At kung makikita nyo nga diyan sa part na yan ay bagsak na agad at kitang kita na yung kulay sa buhok ni client. At ang kinulay ko nga pala dyan sa buhok ni client ay milky ash. Ito nga pala yung nagtitrending ngayon sa TikTok. At after ko nga mablower ay pinasadahan ko lang ng isang pasada ang buhok na diyan. Kung magpa-plancha kayo ng pinali dahil ito'y bagsak na, pwede nang pahapyaw na lang. At ito na nga yung final result ng buhok ni client. Bagsak at makintab na nga ito. Ibang-iba na sa dating buhok niya na kulot at buhaghag. At hanggang dito na nga lang. Thank you for watching at sana ay may natutunan kayo sa tutorial kong ito.